O mga kababayan, yaman man lang na hindi na pala mapipigilan ang pagsasampa ng pangalawang impeachment case laban kay VP Sara Duterte ngayong Pebrero mga kababayan, ay... eto ang good news mga kababayan, eto ang good news. Marami na daw grupo ang sumisilip, lalong-lalo na itong grupo na kaalyado ng mga Duterte mga kababayan, ay kanila ding sasampahan mga kababayan ng impeachment case si Bongbong Marcos Jr. So hindi lang si VP Sara ang posibleng haharap ngayon sa impeachment mga kababayan, kundi pati na rin si Bangag. Paganda ito dahil maliwanag na niliwanag ng Korte Suprema na dadaan dapat sa due process ang impeachment case bago ito pagbotohan. So kung anong gagawin nila kay VP Sara Duterte mga kababayan na procedure, yan din ang gagawin nila kay Bangag. Unang-una, di ba sinabi na ng Korte Suprema na dapat mayroong hearing dyan? So kung i-hearing nila si Sara, i-hearing din nila si Ngagba. Dito magkaalaman mga kababayan. Yaman man lang na hindi na mapipigilan mga kababayan ang pagsasampa ng impeachment laban kay VP Inday. Tatablahin natin si Bangag. Panoorin niyo po ha. Pwede ba yun na sabay na may impeachment proceedings o may initiation ng impeachment complaint versus the President and the Vice President? Bakit hindi? Bakit hindi? Wala namang pinagbabawal sa saligang batas mga kababayan. Pero tiwala tayo kay VP Inday mga kababayan dahil made up ang lahat ng akusasyon laban sa kanya at wala ring pruweba sila mga kababayan dahil ang COA sinabing okay si Sara. Tiwala tayong malulusutan ito ni Sara. Pero itong si Bangag mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanyang mga kabalastugang pinaggagawa. Kahit hindi pa ito uusad, pero mapipilitan silang dumaan ito sa proseso. Dito natin makikita kung gaano kawalang kwenta itong mga buhaya, mga politician, mga kababayan. Mahuhubaran ang kanilang mga pangit na mukha. Simultaneously? Is that possible? Wala Yes! namang prohibition sa ating constitution. Walang prohibisyon. Na So possible magpapag- yan. Mga impeachment complaints. Possible. So, pwede ho yan na sunod-sunod o magkasabay. Yung scheduling lang kung kailan pag-uusapan o i-assess ng Committee on Justice at pagbobotohan ng plenaryo ng lower house, nasa kanila na yun. Hoy, mga buhaya. Tandaan nyo ha, para hindi kayo ma-unconstitutional na naman, sundin nyo ang sinabi ng Supreme Court na dapat dumaan kayo sa due process. Dapat mayroong komite na mag-iimbestiga dyan. Tawagin sila at pasagutin. Kung papasagutin nyo si VP Sara, tawagin nyo rin itong Bangag na ito mga kababayan. Para magisa. Ang gigisan niyan mga kababayan, sina Liviste, sina mga Duterte, sina Ungab, sina Kiko Barsaga. Humanda ka, Bangag ka. Opo. So wala namang prohibition. Technically or legally speaking, it can be done. Pwede nga. It can be done. Okay, sige. So walang problema tayo doon. Ang susunod na tanong, after the Supreme Court decided dun sa issue po ng impeachment ng Vice President noong nakarang taon, paano ngayon dapat gawin ng mga mambabatas yung pag-i-impeach sa isang Binigyan nga silang guidelines official? Anong mga pagbabago sa proseso? Dadaan sa due process, ungas. Well, ang basic Basic. alitunin dyan, guidance, nasa Constitution. But ito kasing decision, very controversial decision ng Supreme Court and by Justice Leonel. Very controversial talaga. Yan naman talaga ang proper Hindi ka lang nag-remove dyan ng kung sino-sino mga kababayan. Magre-remove ka ng Vice Presidente at Presidente. Dapat dadaan sa tamang proseso. Di ba merong motion for reconsideration? Tama. Ang problema sa Supreme Court, hanggang ngayon, hindi pa rin ni-resolve yung simpleng motion for reconsideration. Wala na nga yan. Hindi na sila mag-aaksaya ng panahon dyan, ungas. Ang sabi ng Korte Suprema, final and executory. Yung motion for reconsideration nyo, suntok sa buwan yan dahil unanimous. Parating na naman yung mga impeachment Hindi yan nangangahulugang, hindi na yun final and executory. complaints. Kaya ngayon, loose end pa yan. Hindi ngayon malaman kung magre-reconsider ba sila o hindi. Kasi nga, maraming mga puna ang mga legal scholars dun sa mga... Legal scholars na naman na sina One Bull University mga kababayan, sina Tuta Soto. Basihan
desisyon. So, ngayon, mas maganda sana kung i-resolve na nila yan para mabibigyan Ay, sige, ano na lang sa Supreme Court? Mag-rally kayo doon para desisyonan ng Supreme Court. Yung kay Tatay Digong nga na writ for habeas corpus, mga kababayan, na petition, hindi pa ina-actionan. Kayo pa. additional guidance. Yan pa, na final na executory na. Complainants o yung mga Reconsideration na lang. Diyos ko, Lord. mga magpo-prosecute na mga congressman at saka yung uupong quest ng mga senador. Paano na yan? Ang sabi ni Abante, napanghihinaan na daw ng loob ng kababayan ang magpapa-impeach si VP Sara dahil kulang daw sa suporta. Paano kung ang lalakas ang suportang ma-impeach ay si Bangag? Paano na yan? Goodbye. Siya patuloy ang makuryente, mga kababayan. Bakit nga po ba, Attorney Egon, kung napakahalaga ng isyong yan, that will affect our country, our system of governance, bakit hindi po nire-resolba ng Korte Suprema? Bitin. Kumbaga may itanong mo, kulang. itanong mo Bakit hindi doon. nire-resolba na Itanong mo sa Supreme Court. Hindi yan Supreme Court yung kausap mo. ang fourth wave? Yung kausap niya, mga kababayan, dilawan yan na analyst. Kumbaga. Napakagandang tanong yan at napakahalaga. Maganda siguro kalampagin natin ang mga justice. Kalampagin ninyo, go! Because they have to be accountable also to the people. Yung hindi lang ko yung executive branch o mga mabatas. Public officials Mambubutas. din po sila, may sinumpang trabaho sila. Hindi natin maintindihan kung bakit hanggang ngayon hindi. Maliwanag na yun sa Supreme Court. Yung ang gusto nila, mga kababayan, na daw, yung kay Sara daw, aksyonan na daw motion for reconsideration. Hindi naman yung motion for reconsideration, mga kababayan, na walang desisyon ang Korte Suprema. Mayroon ng desisyon ang Korte Suprema. Unconstitutional nga. Itong kanilang pamimilit, mga kababayan, na i-reconsidera na ibaliktad. Nagbabakasakali lang sila, mga kababayan, na bawiin ng Korte Suprema, which is unlikely dahil unanimous. Hindi resolve yan. And napaka-controversial Kayo lang naman ang hindi nag-resolve ang utak. pa naman. At bakit nila tinetenga? Dinitenga. Siguro tanongin nyo Common sila, mas sense. maganda siguro na they be held to account for bakit hanggang ngayon hindi rin-resolve yung napaka-importante Ay, Diyos na ko, issue Lord. na yan. Pero hindi mo rin kasi pwede sabihin na parang, hindi, bigyan nyo pa ng dagdag na oras kasi napaka-komplikado ng issue. Kasi matagal-tagal na rin, may ilang buwan na rin po, di ho ba? Oo, at saka hindi ako naman komplikado yung issue Pati yung mga facts, napakalinaw naman, di ba? Hindi naman taguyan, hindi naman surprise. Pero medyo Sinabi na nga unconstitutional at meron ko yung proseso na dapat sundin. nung lumabas yung controversial na desisyon nila, ang daming pumuna sa mga kamalian. Kamalian pa. Diyos ko, Lord. Ang sinasabi mo bang pumuna ay si Tuta Soto? Anong kaalaman ni Tuta Soto? Naging abogado ba yan? Scholar yan sa One Bull University. Of course, but that has to be resolved. Hindi ho naman pwedeng tumahimik na lang sila. It is also their constitutional duty na i-resolve ba yan. Lalong-lalo Diyos ko, na, Lord. kailangan yan para maayos yung mga parating pang mga impeachment kung meron man. Di Opo. ba? So, Ay, may nakwa. pagkukulang ang Supreme Court Stupid. dito. Maganda na singilin natin sila, tanungin natin, mag-explain sa taong bayan bakit hanggang ngayon hindi pa rin i-resolve. So you are brave enough to declare, Attorney Egon, Sige, na may pagkukulang ang Korte Suprema. Ay, ikaw na lang doon, Igon. Kung... ikaw na lang ang malampag doon. Ang kapal ang mukha mo magsabi ng mayroong mga kamalian daw, mga kababayan. Diyos ko, Lord. Sa pagkakato ito, kasi yung ibang lawyer po, syempre natatakot po sila, baka ipatawag ng korte. So, yun ang pinaka-boss po ninyo, di ba? You are officers of the court. So ikaw, hindi, matapang mong idideklara na matapang ang amoy. in this particular case, may pagkukulang yung Korte Suprema dahil ang tagal nila bago desisyonan ng napakahalagang usapin. Tama ho. At Tama pa. Nagdadala lang yan sa tama. Tama ho naman. Singilin din natin ang mga hukom na desisyon ninyo sa lalong madaling panahon. Sige. Yung Palusot sistema pa more, na napakabagal. Problemado kasi yan sila, mga kababayan, dahil wala na natatakot na mga kababayan itong mga kongresistang mga buhaya dahil napapalapit ng 2028 kung kakantihin nila si Sara. Disgrasya sila, mga kababayan. Talagang disgrasya sila. Ika nga doon sa sinabi sa Luminous, mga kababayan, bitok ka lang ang walang latay. Kinasuhan tuloy si Attorney Trixie.
At si Abid Paglinawan dahil sa post na yon, si Clay Castro ang nagkaso. Posisyon ng mga korte natin, including the Supreme Court. So, wala ho namang masama doon. Huwag sana tayong matakot na mabisbar o kaya mapagalitan sapagkat we're all officers of the court. So, we are all subject to the provisions of the Constitution and any laws and rules of this land. Hindi ho sila exempt. Yun ho ang sinasabi natin. O sige gawin mo na. Hindi ho naman Daming ako satsat. mag-isa na nagsasabi niyan. Siguro yung iba ay hindi nyo lang Palusot na lang nga nila mga kababayan dahil alam nilang mahina. natatanong. Natatanong nyo naman, baka, yun nga, sabi nyo, takot. Takot, oo. Kasi alam ko natin, kung takot tayong lahat, yan, it breeds. Paano naging issue ito ng Korte Suprema? Bulok itong... Tama ba itong in-interview na dapat? Dapat pag-usapan ninyo ang merit ng isa nampan yung impeachment laban kay VP Sara kung mayroon bang bago? Na sila na, di ba, ang isang puna nagdagdag kung ano-anong mga requirements na wala naman sa Constitution. Dahil sila ang Supreme Wala sa Court. sabi na nga na Supreme Court. Mga civil, di ba? Pero siyempre, yung iba nag-aalinlangan kasi nga, meron pang MR, hindi natin alam kung biglang babaguhin nila. Makita nila yung Wala nga yung MR, as good as nothing iyon mga kababayan. As good as nothing iyon dahil ang desisyon ng Korte Suprema pinali na, final. Unless ibabaliktad nila, hindi mababawi ang finality. So mananatiling final yan. At isa pa, buang lang mga kababayan. Ang aasa pang mababaliktad yung unanimous decision. Sa dami nila, ilan sila? 13? 15. Kung may babaliktad dyan, isa lang. Pero parang... baka nasungal-ngalan na, baka kaya bumaliktad. kulang o kamalian ng desisyon, baka iba na naman ang lalabas. Kaya nga ang panawagan. Ito mga dilaw mga kababayan, ang antigas ng mga bunbunan, no? For the guidance of everyone. So, yan naman ho, alam ng mga mambabatas siguro ngayon. So, mas maingat na kung sino man magpo-complain at idadaan na dun sa so far decision ng Supreme Court. Huwag na silang umasa dun sa resulta ng MR kasi pwedeng they will sustain their own ruling o baguhin ng konti o kaya ibasura yung earlier ruling. Hindi natin alam. But whether or not the Supreme Court decide with finality, Congress or any complainant and the Senate and the House of Representatives can proceed with any impeachment complaint. Ayon. Now, hihit po tayo sa politically. Kasi ito, legally ito, di ba? Politically speaking, sa palagay sa palagay po ninyo, magtatagumpay ang any impeachment attempt laban sa presidente o sa vice presidente? Walang kahihinatnan either way. Pero kung talagang susundin ang due process, si Bangag, tanggal na yan. Well, yung presidente, mas malaki ang control niya o influensya niya sa Kongreso kasi he's the political leader. And so far, yung mga, halimbawa, yung mga batas na hinihingi niya, inaasikaso naman nila. So far, and politically and pragmatically, alam ng mga congressman na sitting president ito, malaki ang kanyang control sa gobyerno at saka sa pera ng gobyerno at mga galaw. He's the chief executive. So meron pa rin siyang malaking influensya. Yung influensya naman ng vice president, Sa 2028, manda kayo. Lalong-lalo na ngayon, yung kanyang tatay na popular, hindi makauwi kasi nga nakakulong at nakahabla siya sa ICC. So, maaari siguro habang palapit din. Ngayon, medyo hindi pa, pero pag palapit na dun sa election 2028, kung ang basa ng mga congressman, malaking chance niya maging presidente, maaaring Lilipat. mag-shift sila. Tama. It's still 2 years from the Tama election. ka pang visit So, ka. marami pang maaaring mangyari, lalong-lalo na ngayon. Pag mamay-ari yan ni May mga kaso tambalos-dos mga kababayan itong DZMM. rin na unavailable na finailaban sa Vice President outside of the impeachment process. Kasi Okay. hindi naman sa inyo. So, yun yung mga realidad. Politiko yung mga congressman at mga senador. Marunong silang tumimbang. Mas magaling pa sila kaysa atin dyan siguro atin. Kaya nga sila na nanalo sa election. So, Tama. yun ang political dynamic. Apo. Dapat, kaya pag-iusap sana natin, di ba, yung mas importante
beyond politics or above politics, dapat ano ho bang totoo? Tama. May pagkakasama. Tama na naman. Sa official natin, meron ba silang accountability? At dapat ipatupad pa rin yung provision ng ating konstitusyon tungkol sa accountability at saka yung proseso para panagutin ang mga impeachable official. Well said, Attorney Igon. Yung girlfriend niyo po, mag-hi sa inyo, Attorney Igon. Girlfriend na, shut up. Init na impeachment. Oh, hindi lang si VP Sara ang ipapa-impeach ngayon mga kababayan, kundi pati na rin si Ngagba. Ang basihan daw ng impeachment kay Pangulong Marcos ay betrayal of public trust. Mr. Negative mga kababayan. Negative ang trust rating. Ibig sabihin, yung tiwala na inilagak sa kanya ng taong bayan ay Nawala na. Hindi niya tinupad. Oh. Ibig sabihin, pinagtaksilan niya tayo. Taksil! Naging salawahan siya. Diba? Parang boyfriends. Oh. Palay. Salawa. Ang kataksilan ni Bangag mga kababayan. Ano daw ang basihan kung bakit sinasabi ng mga nais maghain ng impeachment na parang sinira ni Pangulong Marcos Jr. ang tiwala ng taong bayan? Yan pa lang mga kababayan, sa kanyang pangako pa lang, di ba? Hindi na niya tinupad mga kababayan ang kanyang campaign promises. Continuity! Oh, ipagpapatuloy daw niya mga kababayan ang mga gagandang mga ginawa ni PRRD. Tapos, solid north, solid south, sama-sama tayong babangong muli. Ay nako, bumangag mga kababayan. Lahat mga kababayan na sinabi niya binaliktad. Binaliktad ni Bangag. Pati nga yung nag-iisa niyang proyekto dapat sana nagagawin mga kababayan na windmill. Oh. Ni papel na windmill, wala mga kababayan. Unang-una, wala namang problema talaga. Pinagtiwalaan siya ng pinakamaraming boto. Ang laki kaya ng boto. Ay, ni hindi. Pangulong Marcos. Maliit daw ang buto ni Marcos mga kababayan. Ang malaking buto yung dalawang di ba? Si Admiral, malaki daw ang buto. Oh, tapos yung Mr. Tubig mga kababayan, malaki din. Bad. 31 million eh. Action mo mali. O boto nga, ano sabi ko. Boto! Oh, hindi boto. Oo. So, pinagtiwalaan siya na bagong Pilipinas, di ba? Yung sinasabi? Bagong Pilipinas, Bagong kapal ng Pilipinas, mukha. bagong something, di ba? Bagong bangag. Ngunit, ano nangyari? Nangamote ang Nangamote! Pilipinas. Kita mo kondisyon ng Pilipinas ngayon. Sa dollar na lang eh. Kamote na. Almost 60 na. Almost 60 na. Sa black market na, 60 na eh. Kaawa na Ay, tayo. nako. O, pero may kaibigan ako sa tamang rate. Okay. Pero ayaw niyang pasabi yung pangalan niya kasi baka dumagsa daw. Wala Mga siyang 100,000 tao doon sa opisina niya. Hindi niya kaya yun. Baka sabihin, oy dito, maayos yung rate. Opo. Pero sa black market, hindi ka Black market? papalitan ng pesos, hindi gagawing dollar, kundi 60 pesos ang bili mo. Bakit daw? Kasi daw, tataas pa ang dollar, bababa pa ang piso. Aray ko. Kaya they're holding on sa Grabe. kanilang mga dollars. Kung hindi mo sila bibigyan ng magandang kita, tago na lang namin to. Mag-speculate na lang kami. Okay. Salamat bangag. Oh, lahat ng yan mga kababayan nangyayari dahil kay Bangag. Ngunit sa loob ng 3 taon, dahil sa katakot-takot na skandalo, the latest of which is yung yung floodgate. Flood control Flood scam. control Mga is projects scam. substandard, overpriced, etc. etc. Pagkarami-rami Oo. naman. Then may pang issue dun sa kanyang drug addiction. Ay, nako. Oh. Kapatid pa mismo ang nagbulgar. Hindi natin alam kung yun ay totoo o hindi. Ay, convinced na kami mga kababayan. Si PRRD na nagsabi at ang kapatid niya mismo na si Aini. Nonetheless, may isyong ganon, smuggling, ang dami. Smuggling. Oh, ang kanyang mga kababayan, asawa, ang bida daw dyan. Sabi ni Maharlika and sabi ni Zaldico. Oh. Doon naapektuhan unti-unti, na-erode, gumuho. Unti-unti parang yung flood control project. Opo. Gumuho. Yung mga kontraktor gumuho. Oh my God. At Opo. lahat po ng mga survey ngayon, alam mo yung survey? Negative si Bangag. Yung tinetesting na survey test.
Malamig na. Yasay, parang yasay test. Survey Ayun, test. oo. Ah. Ay, ang baba po ng Aha. trust rating. Ang baba. Pangulong Marcos. Ni Renato Naman. Oo, Babalu. ano naman, oo. At si Bangag pala. Grabe. Lahat, di ba, nung lumabas yung Pulse Asia ba yun? O Halos lahat na, lahat na siguro ng survey firm, mga kababayan. Maliban na lang sa Okta Research. Yung mga gunggong na bangag na rin ng siguro, mga kababayan. Pero nung lumabas ang Pulse Asia, ang sabi ni Bangag, isa lang naman yan eh. And then, lumabas ang SWS, and then, lumabas yung Publicus. The same thing, pating, negative. whatever, Wow. na sinabing mababa yung survey sa kanya. Aha. Sabi niya, anong survey? Oh. Which survey is this? Kasi isa lang. Ngayon, lahat ng Sabi niya, isa lang yan eh. survey. Lahat ng survey, 3. Sa RP Mission, yung mga bangag na mga taga-survey, mga kababayan, at permission of the research, mga wala na yung mga, mga dangal. Wala na credibility, pinagtatawanan na lang, mga kababayan. Yan na lang siguro palaghugutan na bangag, tapos yan ang ipapakita nila. Social Weather, Pulse Asia, at yung Publicus. Social Weather, Pulse Asia, Publicus, lahat negative. Ang trust rating. Lahat Sabi ko, negative. Ibig sabihin ng negative. Ibig sabihin ay, Sa hair follicle, baka sa hair follicle na lang magpa-positive. Di bali may positive. Anong test ang positive? Hair follicle test. Baka ganyan. ang kanyang mas maraming walang tiwala sa kanya kesa sa may tiwala. Kawawa. Kasi, Kawawa. Kawawa naman siya. oo, so, Kawawa dahil ganyan mga kababayan. Pero hindi kawawa dahil kagagawan niya yan. Ang lahat ng yan mga kababayan ay resulta lang sa kanyang mga ginagawa lang din. ngayon, yung sinasabi nga, yun ang nawala na talaga ng tiwala sa kanya. At bakit daw? Kasi ito ito ang discussion dyan. Isa Bakit? to sa mga Although alam na natin, pero sige, sabi ng mga amoy-amoy lang analyst. naman namin Opo. na maaring gawin. At kami sa analysis namin, ito yung betrayal. Unang-una, Yung pagtatraidor niya sa mga Duterte, yan. number 1. Unang-una na, number 1 pa. Ano? Ayun. Yung sinabi ng Korte Suprema doon sa kaso tungkol sa General Appropriations Act, yung PhilHealth. Additional, paano na lang yun mga kababayan? Supplemental na reason. Pero sa tingin natin, ang pinakaunang rason talaga ay yung pagtatraidor niya sa mga Duterte. Kaya lang siya nanalo mga kababayan dahil sa mga Duterte supporters eh. Dahil alam ng tao mga kababayan, kapag kakampi ka sa mga Duterte, hindi ka talaga magkakamali. You're in good hands. Parang Metrobank mga kababayan kapag andyan ka sa mga Duterte. At yun, mga kababayan, ang tinraidor ni Bangag. Pinagkakatiwalaan siya mga kababayan dahil kay VP Sara. At yun pala, nang budo lang pala siya kay Sara mga kababayan. Hindi lang si Sara ang kanyang tinraidor, kundi ang sambayan ng Pilipino na naniwala sa kanya na ipagpapatuloy niya mga kababayan ang magagandang ginawa ni Tatay Digong. Yan ang one and only reason bakit negative na siya ngayon. Yung tinanggal Yang the rest, additional na lang yan mga kababayan. Para yan sa mga makabangag talaga na original na namulat na ang mga mata sa talento ng kanilang inuudulo dating ng ngagba. Pero iilan lang yan sila. yung pinatatanggal niyang 89.9 billion Sa PhilHealth. Yeah. sa PhilHealth. Pagkatapos, di ba, ang nakuha pa lang 60. 60 pala. Oo, nung kukunin yung So, iba. paano na yun? So, hindi nakuha. oo. Ngayon, pinababalik. Hindi naman binabalik. Yung kinuha, hindi binabalik. Ang ibabalik, yung pa sa 2026. Yung sa 2026 Oh, budget. Nambudol na naman, hindi no? tama di ba? Explain na natin yan kung Opo. ba't hindi tama. Pag binalik, Isang pinababalik sa'yo, kabangagan. yung kinuha mo, yun ang Opo. ibalik mo, hindi mo Kabangagan kukunin sa ang iba. iba. Di ba? Oo. Halimbawa, may utang ako sa'yo. 1,000 piso. Sabi mo, ibalik mo na yung utang mo. Di ba? Oo. Sa halip na ibalik mo, umutang ako sa iba, binigay ko sa'yo, di may utang ka na naman. May utang na naman ako, di ba? Opo. Yun ang mabigat. Oo. Sinabi ng unconstitutional yun kasi yun daw ay pondo na nakalaan para sa mga mahihirap,
sa mga senior citizen, sa mga may kapansanan, ba't kukunin mo? Allotted na talaga. Ngayon, sinabi na rin ng Korte Suprema doon sa Belgica case, Apo. 2013, yung pork barrel, yung mga unprogrammed funds, ay unconstitutional. Unconstitutional. Oh, ang tanong, bakit meron pa rin? Nagkaroon na ng unprogrammed appropriations. Di ba? Opo. Unconstitutional. Sa 2025, nagkaroon na ng iskandalo dyan kasi ginamit sa flood control. Opo. Na pinagkukurakot, di ba? Meron na naman sa Pinagkukurakot. 2026. Oh. Sinabi na po ng... Second chance na yan. Oo nga eh. O bago hihingi siya ng second chance, wala na. As if meron second chance sa pagiging presidente. No more Oo. chance. Bangag! Parang si Bea Alonso, at saka si John Lloyd, di ba? One more chance. One more chance! Sinabi na Wala nang chance din sina John Lloyd at si Bea Alonso. Pero ewan lang din natin. doon sa Pero mas lalong walang chance na si Bangag. desisyon ng Korte Suprema na yung mga unprogrammed appropriation sa GAA, eto ang sinabi ni Justice Ramon Paul Hernando. Akala natin si Ramon Tulfong chismosa. Yan lang, medyo nagtatago yata siya ngayon. Hernando's Hideaway eh. Hindi. Hernando's Hideaway. Hideaway. O kakanta na naman ito. Play. Anong Okay. Sabi ni anong taon niyang mga kanta ninyo? Hernando, hindi siya nag-hideaway dito. Anong Opo. sinabi niya? Oo. Ang unappropriated appropriations ay, quote, unconstitutional in any form. Unquote. In any form. Unang-una, sila, itong mga ganito ay rider. Hindi rider yung nagmomotor, ha? Apo, hindi yan. Ibig sabihin kasi sa batas, dapat, ano ba, General Appropriations Act. Aha. Appropriations lang na present for, dapat appropriation is specific. 100 milyong piso para dito, 100 milyong piso para doon, 1 bilyong piso para dito. Yung rider, yan ay pinagbabawal ng konstitusyon because ito yung tinatawag nating singit. Pinagbabawal na Hindi pwedeng singit ni sa isang Admiral. batas na hindi nakalagay Itim. doon sa title ng batas. Saka allocated na din, sir. Oo, kasi malilito yung lehislatura, malilito yung taong bayan. Parang Correct. niloloko mo eh. Oh. May singit eh. Diba? Parang isang bundle ng 1,000 piso, siningitan mo ng 100 pesos. Oh. Parang ganun yun. Yun. O di nandiyan lang ka, di ba pagbilang noon 100 pieces, pero 99 pieces lang yung 1,000, may 100 pesos na 100. siningit. Di 99,100 So, lang ibig yun. sabihin, may ghost pa rin dyan. Ghost na yan. Oo, kasi sabi ni Justice Hernando, Opo. they create unregulated space where discretion replaces discipline. Kasi di ba dapat nagbabantay ka? Yes. Bantay Ang sa nagbabantay lakay. ay ang Ang tagabantay ang nagnanakaw. house. Katulong ang Ay, presidente nako, siya ang bantay sa nag-implement. lakay. Dapat may disiplina, may pagtitipid. Hindi porket binigyan ka ng, halimbawa tayo, 1,000 piso, lulustayin mo lahat yun. Opo. Di ba? O dapat may disiplina. Ito, nawawala ang disiplina. Kasi Wala na. nilalagay nilang yung for later release. Yung sinasabi ni Auntie Claire. For Dinidepensa pa later niya. release. Meron daw mga requirements yan para ma-release. For later release, yung unprogrammed appropriation. Kung ano-ano kaululan niyang sinasabi ni Claire Castro, mga kababayan, ng mga invento na siya lang, mga kababayan, ang nagsasabi niyan. Yun nga ang sinasabi ng Supreme Court na hindi dapat ginagawa. Kasi nagkakaroon ng discretion. Tapos, ang nakakatawa ngayon, mga kababayan, sasampahan niya ng kaso si na Attorney Trixie at si Ahmed, paglinawan dahil yung sinabihan yung post lang, mga kababayan, na bituka lang daw ang walang latay. Expression lang yun, mga kababayan, hyperbole. Sabi agad ni Claire Castro, isa yan pagbabanta. Diyos ko Lord, pagbabanta na daw, mga kababayan. Kasuhan niya sa NBI. Kung i-release o hindi po pwede yun. Pag in-appropriate mo, halimbawa 100 million para sa bakuna,
Yes. I-release mo yon. Yes. Hindi pwedeng hindi mo i-release. Within that day, parang gano'n. Oh, hindi within that fiscal Within that year. period. Within that fiscal year, halimbawa 2026, i-release mo 'yon. Ayun, yun. Hindi pwedeng Yun na, meron dito, maaring i-release ko 'to, maaring hindi. Mali Malabo 'yun. O, yun. paano yung kwenta noon? Oo nga. 'Di ba? Di Mali walang yun. Walang kwenta. yun ang sinasabi. Oo, yung ito yung tinatawag tuloy na shadow funds. Ayun. Kung may Shadow. ghost project, may May shadow funds. Bago yan Sabi ng Supreme Court, etong mga shadow funds na may standby authority Opo. ay matter of convenience that allows the government to spend money Oh. without the specific oversight Ayun. required for programmed items. Kasi yung programmed items, halimbawa, di ba, GAA, Yes. pinag-uusapan yan, halimbawa, 100 million para sa bakuna. Pinag-usapan yan. Okay. Talagang dapat 100 million. Kasi bakit 100 million? Ito ang presyo per bakuna. Opo. Oo. Halimbawa, piso. Sabihin na natin piso. Para Piso. madaling- Okay. For 10 piso, for 10 million people, 100 million. Ayun. Di ba? Opo. Napag-usapan nyo, nung ang program, bibigyan namin ang lalawigan ng yung distrito ni Luistro Oh. ng 100 million. Oh. Luis to, animal. Tapos Pero hindi pala. pag-usapan pa natin kung i-release ko o hindi. Ayun na, patay. Paano yun? Di ba? Walang oversight. Walang hindi oversight. na pag-usapan kasi hindi malaman kung i-release o hindi. May word. Para saan ba yun? Oo. Yeah, sabi nila, stick to the plan dapat. Ayun ang mabigat. Oo. Dapat i-stick yun na. ang mabigat dito. Kaya, sinasabi, yung depensa anti-Claire, sala na naman po kayo anti-Claire. Hudas. Jablo yan si Claire Castro, mga kababayan, ano? She is a jabo. Siguro sumakit ang tiyan nyo nung tinuturo yan doon sa siguro may LBM ka. Pwede natin yan si Claire Castro, mga kababayan, i-request for a hair follicle test and psychiatric test na rin. Tinuro yan sa constitutional law, absent ka, di mo. Hindi, Yeah. oo. Lunch time ngayon. Oo. Madyan. LBM lang naman eh. LBM. Puwet. Si BBM, naging LBM, mga kababayan. Dati si Gulutin, BBM! BBM! Ngayon, LBM! LBM, Para tayong baliw dati, mga kababayan, no? Si Gusto, BBM! Babangag! Mumuli! Babangag muli. Nagka-Almoranas, hindi nakapasok. Yun. ayun na. Baka gano'n na nangyari kay Auntie Claire kasi hanggang ngayon dinidepensa pa niya eh. Parang yung depensa niya kay Pangulo. Sabi kasi, Ang ulong bangag. may 52% na tao na walang tiwala sa Pangulo. Sabi niya, okay lang yun. Hindi, sabi pala, may 48% na walang trust kay Pangulo. Sabi niya, okay lang yun. May 52% pa naman nagtitiwala sa kanya. Hindi po Wrong! Yung iba, neutral, mga kababayan, at walang walang affiliation. poll. Ang poll kasi, no trust, small trust, cannot say big trust. Oo. So 30% lang po ang malaki ang tiwala kay Pangulong Marcos. Yung iba, maliit ang tiwala. Yung iba, Pustahan tayo yung mga kababayan nagsasabing malaking tiwala. Bogus pa yung ilan. hindi nila alam kung dapat pagtiwalaan. So hindi po 52% ang may tiwala kay Pangulo. Tingnan nyo po kasi, matuto po tayong bumasa ng poll numbers at mag-analyze ng poll results. Hindi po Results. 100 minus 48 po yan equals 52 ang may tiwala. Hindi po ganoon. Saan pa kinukuha kasi ni Pangulong Marcos itong mga tao niya? Stupid. Yun lang. Buhay. Bago may mga trolls pa yan, ganun din. Walang quality, walang followers. Anyway, ipagpapatuloy po natin ang ating So anyway, anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post your comments below.